Magandang araw mga banateros at eto na nga, meron pa rin tayong mainit na issue pagdating ho dito sa mga seafarer na ito. I-update ko lamang po kayo kasi ganito ho ang nangyayari ngayon eh. Kanina ho sila po ay nagrally ho dyan ho sa harap ng Senado para kanila pong ibigay ang kanilang saloobin patungkol ho dito sa nangyayari dito sa Magna Carta Bill na kung saan meron ho silang tinatawag na escrow provision. At ito nga pong escrow provision na ito po'y binatikos ng mga seafarer at ang ginawa ng Kamara ay pinalitan po ng pangalan. Pinalitan lang pero same, sabi nga same lang din, wala namang pinagkaiba. Ika nga, 'di ba ho? Buti pa nga yung jowa ni pinalitan niya, at least iba na. Nandiyan na naman tayo kay Katniel niyan. Hindi, at least magkaiba yung pinalit niya, 'di ba? Yung isa mukhang matured. Yung isa, anyang ganon. Pambira, oo. Ito si Daniel Padilla, oo. Hindi, di ba, yan ang, buti pa yun, magkaiba eh. At least, maintindihan ko pa kung mahilig siya sa laruan. Mahilig siya sa bata, baka ganon ang siste, di natin alam, di ba ho? Pero itong escrow provision na to, pinalitan lang ho ng pangalan. Pinalitan lang ho ng pangalan para ho malin lang yung ilang nating mga kababayan, lalong-lalo na po yung hindi masyadong maalam pagdating ho dito sa issue na ito. Itong escrow provision po na ito, kung saan pag ikaw ay may nangyari sa'yo habang ikaw ay nasa barko, ikaw po ay at nanalo sa dalawang ahensya ng DOLE, pwede pa hong i-appeal ng mga manning agency, nitong mga agency na ito. Alam naman po natin na itong mga agency na ito, wala naman pong pakialam yan sa mga OFW eh. Ang pakialam lang po niyan, kumita ng kumita. At kaya ho nila i-a-appeal sa korte dahil do sa escrow provision, habang ina-appeal nila, magkakaroon ng escrow account kung saan yung inaward nung DOLE doon sa manggagawa na yun, ilalagay mo na sa escrow account. Ibig sabihin, hindi mo na gagamitin. At itong escrow account na to, paglalabanan pa yan, i-a-appeal pa yan sa korte. Ibig sabihin, hindi final and executory ang desisyon ng DOLE. Yan nga yung nakakatawa dyan. Bakit to? Kasi dalawa hong ahensya ng DOLE, nasa ilalim ng DOLE, ang dumidinig ho dyan sa kaso na yan. At para ho ikaw ay manalo, ay napakahirap na. Tapos, dadalin mo pa sa korte. Na napakahirap din po. Pag dinala sa korte, matagal. Alam nyo, ito lang. Ramdam ko ho ito. Personal ho sa akin ito. Ito po ay, bakit ba iisipin ninyo, bakit ko ba laging dinidiscuss ito? Personal po kasi ho sa akin ito. Ang aking pong sabihin na natin, ang aking pong ama nagkaroon po ng problema. At nung dumapit pa po siya sa DOLE, nagkaroon po ng mahaba-habang pag-uusap sa DOLE, sa kanyang employer. At sa haba-haba ng panahon na nag-uusap sila sa DOLE, employer niya, ang tagal na ho bago na ipanalo yung kaso ho doon. Buti na lang at yung employer ay bumigay din. Ibig sabihin, nagbayad din ng tama eventually. Ibig ko sabihin, alam ko ho yung sistema kung gaano katagal at masalimuot ang maipanalo mo ang isang bagay sa DOLE. Bakit to? Kasi siyempre meron niyang investigasyon na magaganap. Hindi naman pwedeng panig mo lang ang pakinggan. Siyempre, meron ding abogado yung kabilang panig, magpipresenta ng mga ebidensya, at napakahirap po nun. It will take time. And hindi lang mo isang ahensya sa ilalim ng DOLE ang mag-a-approve niyan. Kailangan dalawa. Bakit ina-appeal pa sa korte kung na-approve naman pala sa DOLE? Na ipanalo mo na, i-appeal pa. Kasi nga ho, alam naman ho natin
sa ating bayan na talagang ang korte natin ay medyo may konting problema. Bakit to kanyo? Kasi nga ho, di ba, tumatagal ang kaso sa atin. Hindi naman ho kasalanan ng korte yan. Ngunit dahil sa konti talaga ang korte sa Pilipinas, sa dami-dami ng kaso at masasamang tao sa Pilipinas, it will take time para ho nila madinig yung kaso mo. Di ba ho? So yun ho ang gimmick nitong mga manning agency na to. Talagang patagalin yung kanilang kaso. Di ba? Ngayon, pinalitan yung pangalan, escrow to another name. Tapos eto, ang balita nga natin, through some persons na mga tao dyan sa Senate, meron daw di umanong ipapalit na ibang pangalan. Di umano etong si Senator Chis Escudero. So, iba na nga yung pangalang ipinalit sa Kamara dahil nabatikos, di ba? Nabatikos natin yan. Narating sa Kamara yan. So ngayon, sabi nila, palitan uli natin ng pangalan. Abay, tinatarantado pala talaga tayo nito mga to. So, ang plano, di umano, ang narinig natin dyan sa loob ng Senado ay papalitan lang din ng ibang pangalan ni Senator Chis Escudero ito. Senator Chis, noong una, akala ko hindi totoo yung balita na yun, Medyo nagdududa ako kasi alam ko ikaw ay may heart. Di ba? Ang alam ko talaga, ikaw ay may heart, so dapat may puso ka. Pero parang iba ata ang nakikita namin ngayon dito sa mga pangyayari at iba ang naririnig namin. Kaya, Senator Chis, pakisagot-sagot naman po ito. Ito ho sila kanina, nagmamarcha po sila dyan sa gitna ng init ng dyan sa Pilipinas. So, ayan, sa Maynila, sa harapan ho ng Senado yan, nagmamarcha ho sila para ipaglaban ito mga seafarer natin. Ito ang mamatindi ho dito Ano ho ba ang pinaglalaban nila dito? Simple lang naman po Ang pinaglalaban nila yung pera nila. Di ba? Ang pinaglalaban nila, pera ho nila. Ibigay kaagad sa kanila. Kaya nananawagan ho sila sa ating mga senador na sana pakinggan nyo naman po ito mga marino natin. Kasi eto kanina nandyan sila. Isipin nyo to bali ano yun, Tuesday sila na andyan. December na ngayon, December 6, Wednesday na ngayon ng 2:00. Tuesday ho sila dyan na andyan. Okay? Ni hindi lumabas sa balita ito. Hindi lumabas sa mainstream media ho ito. Bakit kaya? Baka naman kasi hindi nyo inimbitahan yung media. Tingnan nga natin, baka naman hindi naimbitahan na media. Tingnan natin tong picture na to kung hindi nga naimbitahan na media. Ay, naku po. Patay tayo dyan. Kumpleto, Ricardos pala mga media linawin lang ho natin wala akong kasalanan yung mga cameraman, mga reporter. Yung mga cameraman, mga reporter, huwag nyo silang sinisisi pagdating sa kung ano lumalabas sa media Kasi sila, empleyado lang naman sila, inuutusan lang naman sila. May rally dito, punta kayo, ganyan-ganyan. Ang talagang pinaka-issue ho dyan pagdating na sa newsroom. Yung kanilang parang tinatawag nilang news manager yan dyan parang nandyan sa yung pinaka namumuno dyan sa loob ng newsroom. Yan siya ang titingin kung newsworthy ba itong balita na nakuhanan o hindi. Di ba? Mas importante pa kasi sa kanila yung mga mga walang saysay sa ekonomiya ng bansang Pilipinas. Hindi, sa totoo lang, pagkakatnyel, sunod-sunod ang balita. Di ba? Iba to baka sabihin nyo, sinasabi ko, yung mga issue ng mga kabit, yan, kaliwat kanan ng balita dyan. Pero yung mga ganitong isyung pumapatay sa ating mga seafarer na hindi ho yung binabalita na media. Di ba? Kasi sa kanila, corny yan. Sa kanila, walang traction yan. Or,
Baka naman merong kayong kasunduan sa mga agency para patayin ng balita. Hindi, alam nyo, yung mga agency na yan, ito siste dyan baka hindi nyo alam yung agency na yan, meron silang samahan. Meron ng organisasyon yan. Parang mga ano na rin yan parang mga kartel na rin ho yan. May organisasyon yan. Okay? Tapos meron silang PR firm na hina-hire. Yun yung PR firm ang maglalabi sa mga senador, maglalabi. Ibig sabihin, ilalapit nila yan. Yung ibig sabihin ng ilalabi, parang pupunta sila sa Senado, kakausapin nila yung mga senador, si ganito, merong pakiusap, sana ganito. Yun yung mga naglalabi. Yung mga senador, mga congressman. Sa totoo lang, yan mga secret na ho yan, na sa totoo lang, bulgara naman din po yan. At marami ho dyan, mga PR na nagpapamerienda. At yung merienda sa mga congressman at senador, baka akala nyo maliit mga 1 manok, 2 manok, 3 manok, ganun. Depende. Depende sa issue. Pag medyo mas mahirap ilusot, katulad ng ginagawa natin ngayon dito, binobomba natin sila. Mas mahirap ilusot, mas matindi merienda dahil mga 5 manok, ganun. Ganun kalupit yan. Baka akala ninyo. At ang lumalakad niyan, mga PR. Yan, sila ho yung mga bumabanat dyan, yung mga PR. Mag-hire sila ng PR. Ito project nyo siguraduhin ninyo na makakuha kayo ng numero sa Senado. Ganun yun. Kaya numero sa Congress. Ganun yun. Ganun ang ginagawa ng mga ito nga ang matindi nga ho dito Alam nyo, yung nangyayari na to, hindi ko ho sinasabi at hindi ko ho inuhusgahan na si Senator Chis Escudero ay nalabi na nitong mga manning agency. Hindi ko ho sinasabing ganun. Okay? Ang akin lamang po sinasabi, Senator Chis Escudero, since ikaw naman ay may heart na, baka naman pwedeng lubus-lubusin mo na ang puso para ho dito sa ating mga kababayan. Kasi ho, yung pinalit from escrow to fiduciary na pangalan, pinalitan doon yung escrow sa fiduciary, okay? Pinalitan lang. Pinakita ko ho sa inyo yan dito, di ba? Na pinalitan lang ho yung pangalan pero same banana, ika nga, okay? Iyan po ang gumawa po niyan, daw di umano, ay isang ASIC. Isang ASIC diyan sa DMW. At itong ASIC na ito ay may koneksyon sa mga agency, sa mga manning agency. Hindi ko nga maintindihan bakit siya naging ASIC. Kasi kung ikaw ay isang opisyal ng gobyerno, you should serve the people, the interest of the people. You should serve, lalong-lalo na kung ikaw ay nasa DMW, ibig sabihin, mga migrant workers, you should serve the migrant workers. Itong ASIC daw na ito, naku po, patay tayo dyan. Konti na lang, makapangalanan na kita dito. Siya daw ang gumawa nitong bagong draft na ginawa ng Kamara na pinalitan lang from escrow, pinalitan lang to fiduciary. Itong ASIC na to sa DMW. DMW, 'di ba? Wala na ho si yung ating may puso talaga si Secretary Ople. Yung napalitan, hindi ko alam kung may puso. Kasi yung OIC ngayon na si Kakdak, nako po. Delicates tayo doon. Hindi ako medyo mataas ang kilay ko diyan kay Kakdak. OIC Kakdak, medyo silip-silipin nyo ho itong isang ASIC ninyo dyan sa DMW. Di umano siya daw ang gumawa niyang draft na yan para palitan lang yung salitang escrow para gawing fiduciary. Napo na. Ito na ngayon. Papalitan na naman nila ng bago. At ang may pasimuno daw ng pagpapalit na ito ay walang iba kundi si Senator Chis Escudero daw. Okay?
Di umano. Kaya nga, nagtaka nga po ako kasi binulong lang sa akin yun sa loob ng Senate. May nagbulong sa akin doon. Tapos, yung pala, nalaman na rin ng mga seafarer yung balita na yun. O, pakinggan ho ninyo itong mga sigaw ng mga seafarer natin, ha? Rehistro ang panawagan natin na tanggalin na ang Magna Carta ng no escrow provision o fiduciary. Dahil ang makikinabang ito ay malinaw pa sa tubig. Ang makikinabang ay ang mga kapitalista na manning agency, insurance company, mga may-ari ng mga barko o principal kumpanya. Dito sa bansang Pilipinas, ito pa ang isusukli sa atin. Mahiya naman kayo, mga p***a nyo! Nakakagalit kasi ang pinag-uusapan nito. Easy. Napamura na si Kuya. Naku po, nayari na. Dito ay kabuhayan kinabukasan. Kaya hindi may iwasang magalit at makapagmura. Kaya naman sana makonsensya ka naman, Chis Escudero. Naku po! Chis Escudero, ikaw tinatawagang pansin nitong ating mga seafarer. Naku po, patay tayo dyan. Sayang naman ang pakikutumo mo sa mga mamamayan. Kung dadalhin ka lamang ng pera na nilalako ng mga kapitalista. Nako daw. Mukhang meron ng nalalaman nitong mga seafarer natin. Oh, Ginong Chis Escudero, alam ko na, Senador Escudero, alam ko namang may heart ka, dahil may heart ka naman talaga Dahil lagyan nga si heart. Sa amin namang mga seafarers, sana naman ay maging tarong ka rin ng puso. Nalalapit na eleksyon, Nako. 2025, eleksyon na naman. Nako po. Medyo, alam mo na ibig kong sabihin. Nako, alam na. Marami kaming butanteng mga seafarers. Sana naman medyo pumabor ka sa Lotto Extra fiduciary. Talagang ine-ignorante tayo Hindi tayo makakarating sa ibang bansa. Hindi natin malilibot ang buong mundo. Meron tayong mga bobo. Tama. Sabi nila, over my dead body. Nako. Ibabasura yung iso. Pinaltan lang ng pangalan. Pinaltan lang ng fiduciary. Nako po. Para yung mga walang alam sa law, siyempre, mga walang alam, maling lang nila. Ito pala ikuan. Nako. Pero same din yun, same. Same din yun. Account din yun. Ililipat lang yun doon yung pera. Naipanalo na. At habang nag-aapila. Linawin natin yung account na yun na sinasabing ililipat yung pera, naipanalo mo na yun sa DOLE. Dalawang ahensya ng DOLE ang naipanalo mo na doon. Tapos hindi pa ibibigay sa'yo. Paglalabanan pa sa korte, ilalagay muna doon sa lintik na escrow na yan, o di kaya fiduciary, o ano kaya ipapalit dito ni Chis Escudero. Naku po, bandayan natin. Ang kaso kasi hanggang kanyan. Hanggang Court of Appeals, hanggang Supreme Court. Nako. Habang nag-aapila. Habang nag-aapila yung kalaban, kawawa yung seaman. Walang pagkukuha na ng pagkain yan. Tama. Para ipakakain sa pamilya. Oo nga naman. Saan naman kukuha ng ipakakain sa pamilya? Sa puso ni Senator Chis. Senator Chis. Alam mo na Buksan naman yung isipan at buksan yung mga... It's time to united. Magkaisa tayo. Kasi wala namang tumutulong sa ating mga union. Wala namang ITF kasi makakuha niyan alam mo na ibig ko sabihin. Ako tutulong ako sa inyo. Personal to personal. Ito, tuloy natin si Kuya. Abay, Ginong Presidente Bongbong Marcos, kapangalan pa naman kita. Sabi mo nung ikaw ay tumatakbong presidente, sama-sama tayong babangon muli. Naku Hindi, po. pag ito may patupad ang extra condition ng mga kalukuhan nila, sama-sama tayong babaksak. Naku po. Dadaos-dos ba? Alam mo kapatid, ito lang masasabi ko sa iyo Hindi, ngayon pa naman. Sa ngayon, wala pa naman sa kamay ni Marcos yan. Nasa kamay pa naman ng mga mambabatas yan. So, sa akin,
tama na manawagan kay Marcos na medyo tingnan niya itong issue na ito. Pero tawagin muna natin ang pansin itong mga mambabatas natin kasi masyado tayong tatalon kung kay Marcos kagad. Baka mamaya baka lusot lang lalo itong mga congressman natin tsaka mga senador. Dapat sila muna dikdikin natin. Bantayan natin itong mga congressman natin at mga senador. Tapos pag sila pinasaw nila itong escrow nito, tsaka tayo manawagan kay Pangulong Marcos na ibito niya itong batas na gagawin na ito, tanggalin niya yung escrow na yan. Kaya sana lang Mr. President, naku po, kinampihan ka pa naman ng mga OFW nating mga kababayan. Ito ang kanilang hingi sa yung tulong, simple lang naman yung tulong 'Di ba? Kung ano na yung talagang para sa mga seafarer, ibigay na para sa kanila. Oh, yun ang sabi niya sama-sama tayong babawang muli. Oh. Ang mangyayari nito, sama-sama tayong babaksak. Oy! Oh. At totoo man. Oh, we have a freedom to speech, we have a freedom to expression. Totoo lang yung sinasabi ko. Oh, I'm willing to jail anytime, anywhere, any place. Totoo lang lahat ng sinasabi ko. Buksan niyo mga isipan niyo. Ito ay para sa inyo, hindi ito sa mga kung sino pa. Yan. Ito naman ang napaka-importante dito na dapat nating malamang lahat, mga kababayan. Simpleng-simple lang naman ito. Naipanalo na Dapat hindi na final na alam mo yun, final executory na kagad. Dapat talagang, alam mo yun, kasi ang tagal na nga nung paglalabanan nila sa dole yan Yung makuha nila yung kanilang kung ano mang pinaglabanan. Kung halimbawa na sila po'y nadisgrasya, yung insurance. Yung kung ano mang mga pananagutan ng mga halimbawa naman, yung mismong shipping company, may pananagutan dahil nagkamali, dahil ganito. Dapat kaya nga merong batas na sinusunod doon na pagka merong problema, dapat maibigay kagad sa kanila kung ano man yung naging problema at pagkukulang nung kumpanya na nag-hire sa kanila. Proteksyon na natin ang mga manggagawa, ika nga. Kaya nga nagtayo, isipin nyo to kaya nga tayo may dole. Kaya nga may Department of Labor, di ba? Bakit to? Para may proteksyon ang ating mga kababayan na manggagawa. Tapos meron pa tayong DMW na supposedly protection dapat ng mga migrant workers. Sila considered na OFW, dapat ang protection nila ang asikasuhin nitong DMW. Kaya lang, anak kayo ng wewe, Yung assistant secretary nyo dyan, pasimuno ng katarantaduhan pasimuno ng siya pa ang nagbago talaga. Siya pa ang nagbago ng pangalan nitong escrow na ito. Anak kayo ng wewe naman DMW to? Natutulog sa kangkungan na naman yung amo nyo dyan? Pambihira kayo. Ay nako, Senator Chis Escudero, kami umaasa. Kami po ay umaasa na yung heart mo ay talagang naandyan. Hindi naman ako nawawala ng pag-asa kay Senator Chis Escudero. Ako naniniwala pa rin na meron siyang kasi ang talinong mama niyan. Kaya lang Senator Chis Escudero, ang talino ay hindi sapat. Kailangan samahan mo din ng puso yan. Meron ka nang heart. Dapat, matik na yun. May puso ka na, di ba? Dapat ganun yun May heart ka na nga Kailangan may puso ka para sa mga manggagawa natin. May mga nababalitaan pa itong mga manggagawa natin na sa'yo daw lumalapit itong mga hindot na mga mining company nito, mga agency nito. Sana hindi totoo yun. Sana walang nagaganap na himala diyan sa loob ng Senado. So, ito lang po muna. At inayahan ko kay lahat, mga banateros, bantayan natin tong issue na ito kasi naawa lang ako kasi sobrang dami. Ito lang, gusto ko lang sabihin sa inyo to. Hear me out, mga kababayan natin. Ang ingay ng politika sa Pilipinas. Wala pang 2025, pinag-uusapan ng sino yung tatakbong presidente. Sa totoo lang, nakakainis Nakakainis kasi
pinaplano na kaagad ng ilang mga politiko yung kanilang mga agenda sa eleksyon. Pero paano na yung mga simpleng bagay, pagkain, serbisyo, proteksyon ng mga manggagawa, 'di ba? Yun yung mga yun yung dapat munang asikasuhin. Tsaka na yung pagpapagwapo, pagpapaganda, tsaka na ho yung mga yun. Importante pagsilbihan muna natin 'tong mga kababayan natin.